Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Discaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po na mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabmit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ito po ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And yes when po. you say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap in person. Yes po, opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at nako, napakalamig kaya po ako'y naka-jacket ngayon at ito pong ating pag-uusapan dito sa ating vlog na ito ay patungkol po sa pagpapatawag daw po ng Senado dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. At nako, inilabas na nga po yan. Ayon po sa post na ito ng GMA, Congressman Martin Romualdez, Kong Eric Yap at 17 kongresistang idinawit na mga diskaya iimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14 ayon kay Senator Ping Lacson. Ako, totoo naman yun. Sinabi ni Ping Lacson, ito po yung video. Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the speaker. So yung very important. Yeah, darating siya. As of now. As of now. May affidavit ang meron siyang affidavit, draft affidavit. So what about Saldico? Ayan. So, pupunta daw po si Speaker Martin Romualdez. Sinigurado nitong si Senator Ping Lacson. At ewan natin kung talagang, kasi hindi pa naman umabot yung November 14, tignan natin kung talagang a-attend dyan si Speaker Martin Romualdez. Pero alam niyo po doon sa patawag sa ICI,
si Speaker Martin Romualdez pumunta po eh. Pumunta po at siya po ay nung pinatawag doon, na-interview pa nga siya. Pumunta talaga siya doon. So, ibig sabihin, si Speaker Martin Romualdez ay open sa kahit anuman na investigasyon. Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the But do you confirm po corroborators. that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very Ayun. So, sinabi nga nitong si Speaker Martin na hindi niya daw naging tauhan itong si Gutesa. At itong si Gutesa nga po ay questionable ang kanyang paglabas. Ngayon, alam niyo po, hindi natin na maiwasan na mag-isip po ng hindi maganda dito po sa ginagawa ngayon ng Senado. May tiwala ako kay Ping Lacson at kay Tito Sen, mga hindi mo mabibili yan, hindi mo mababayaran ang mga prinsipyo at ang dignidad ng mga tao na yan. Pero, alam naman natin na ang naratibo ng mga anti-government na nagpatawag o inimbitahan itong mga diskaya ay para po idiin si Speaker Martin Romualdez at si PBBM sa mga flood control projects. Alam natin yan. Bakit? Kaya po ipinatawag ang mga diskaya ni Marcoleta at eventually ay hiningan po sila ng affidavit patungkol sa mga korupsyon na nalalaman nila from 2022 up to 2025 lamang. So doon pa lang may butas na yung kanilang statement. Bakit hindi isinama ang 2016 na kung saan diyan sila na mayagpag 2016 to 2022 sila ang top contractors nitong si Digong. So ngayon, bakit paniniwalaan ang statement ng mga diskaya? Gayong, alam naman natin na kaya nila binanggit yun o itinuturo si Speaker Martin Romualdez ay para maitulay kay PBBM. Bakit? Magpinsan sila magpinsang buo. Ang tatay at ang nanay ni Speaker Martin at ni PBBM, magkapatid. Syempre, di ba? Gusto nila na magkaroon ng kumbaga, tulay para po magkaroon ng sise dito kay PBBM. Ngayon, bukod sa may diskaya na questionable ang mga pinagsasasabi, inilabas nila ang isang Gutesa. Etong si Gutesa, ang sabi niya, siya daw po ay nagdi-deliver ng pera kay House Speaker Martin Romualdez. At sinabi pa nga ni Chis Escudero at ni Marcoleta na pinaka-credible na witness na dinala sa Senado etong si Gutesa. Pero nagtatago po iyan, tao na yan, ngayon. So, the name that cannot be mentioned ay nasabi na daw po sa loob ng Senado. At yun nga po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez para mai-connect kay PBBM. Kaya lang, ito po ang problema. Ito po ang problema. Ang mga diskaya po ay, nung pumunta po ito sa Senado, sinabi po nila na hindi po sila nagkaroon ng kahit anuman lang na transaksyon para dito kay Speaker Martin Romualdez. Doon sa Senado, ang sinasabi nila, meron daw silang dinalang pera kay Speaker Martin. Pero nung nagpunta ng Kongreso, nagkaroon ng investigasyon doon, ang sabi nila, wala daw. Wala daw silang direkta na transaksyon dito
kay Speaker Martin Romualdez. So ano yun? Diba? Kaya bakit pa ipapatawag etong si Speaker Martin Romualdez sa Senado? Ngayon, alam naman natin na meron pong kumbaga tradisyon ng interparliamentary courtesy ang Senado at ang Kongreso. Respetuhan. Kasi po alam nyo, meron tayong nakikitang mga kongresista na pumupunta ng Senado. Pero yan ay kanilang sariling kagustuhan kahit hindi naman sila pinapatawag. Example, Toby Chanco. Nagpresenta. Nagkukuda doon sa Senado. Hindi siya pinatawag, pero nagpresenta siya. Diba? Ngayon, kapag ikaw nagpresenta, alam ni, halata na kung ano ang iyong layunin. Nakita naman natin kung ano ang mga pinagkukukudan nitong si Toby Chanco doon po sa Senado. Ngayon, ito pong pagpapatawag kay Speaker Martin Romualdez, ito po medyo hindi po maganda kasi dapat po igalang ang pagitan ng magkatuwang na sangay ng Kongreso, lower house at upper house. Delikado po ang hakbang na ito ng Senado na ipatawag ang dating speaker ng Kamara. Dahil binabasag po nito ang matagal ng prinsipyo ng interparliamentary courtesy. Magkahiwalay at magkapantay ang Senado at Kamara. Walang karapatan ng isa na makialam o manghusga sa kabila. Alam yan ng ibang mga senador. Bakit? Dumaan sila sa pagiging kongresista. Alam yan ni Marcoleta. Alam yan ni Chis Escudero. Alam yan ng mga ibang mga kongresista na naging senador. Diba? Kaya bakit ganon? Kung papayagan po ito, baka lalo lang pong lumala ang bangayan at gawing politikal ang mga proseso ng Kongreso. Diba? Baka maging lalo lang lumala eh. Pero eto nga, kung a-attend si Speaker Martin Romualdez at talagang tatawirin ni Speaker etong matagal nang tinatawag na prinsipyo, etong interparliamentary courtesy na ito. Wala po tayong nakikitang masama at ibig sabihin lamang yan, si Speaker Martin wala pong itinatago. Katulad nung humarap siya sa ICI. Diba? Kaya po dapat huwag po ibase ang investigasyon sa walang kredibilidad na testigo. Ang pangunahing testigo ay matagal nang napatunayang walang kredibilidad. May mga desisyon na po sa korte na nagsasabi na ang opisyal na record na nagpakitang salungat at may depekto ay kanyang mga pahayag. Mismong DOJ ay nag-imbestiga na kung peke ang affidavit na ginagamit ngayon bilang ebidensya. Alam niyo po, kapag peke ang binigay mong affidavit, hindi yan notaryado, peke na ang lahat, peke ang dala mo, peke ang lahat ng sasabihin mo. Ngayon nga lang tayo nakakita ng credible witness pero hindi kabisado ang kanyang testimonya. Hindi niya alam na meron siya nalalaktawan. At nung binasa niya, sabi niya, at ako'y nakikiusap sa DOJ para ako'y ipasok sa Witness Protection Program. Pero nung tanungin ng isang senador, ang sabi niya, hindi ko na kailangan. Kaya ko ipagtanggol sarili ko. Kung ganitong testigo po, ang pagbabasehan ng buong investigasyon, mawawala ang tiwala ng publiko at magmumukhang may ibang motibo. At alam natin na ang may motibo dyan, ang naglabas, walang iba kung hindi si Marcoleta. Galing kanino? Kay Mike Defensor. Sino si Mike Defensor? Ang gumawa ng Ador Mawanay script. So, Ador Mawanay Part 2, etong si Gutesa. Diba? Kaya po, kung ang pagbabasihan natin ng mga Diskaya at si Gutesa,
Wala na eh. Ang mga Diskaya, alam natin na sila ay binabakuran ni Marcoleta. 2022 to 2025 nga lang ang inihinging affidavit o statement. Pagdating naman dito kay Gutesa, walang maipakita ebidensya pero the most credible witness pa siya. Diba? Kaya po, para saan pa itong investigasyon na ito ng Senado? Kung meron naman po tayo ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Diba? Nag-iimbestiga na ang DOJ, ICI, mga iba pang ahensya. Nag-iimbestiga po sila. Diba? Para saan pa ang gagawin ng Senado? Ang Kongreso nga, maalala ninyo ang Kamara, sila po ay huminto sa pag-iimbestiga ng flood control scam. Bakit? Kasi nga po, meron ng ICI, meron ng Senado. Independent na yun yung ICI. Bakit pa lalagyan ng investigasyon dito sa Senado kung meron naman pong ICI? Actually, pagdating kasi sa Senado, alam natin may mga Duterte dogs dyan. Alam natin na meron pong mga tao na gustong ilihis ang investigasyon para hindi po ma-pinpoint ang tunay na salarin, ang nagpasimuno, nagpatibay ng mga kurakot at ng korupsyon dito sa ating gobyerno. Walang iba kung hindi si Digong na nabubulok sa kulungan ng ICC. Bakit pa kailangan ang isang Gutesa? Bakit kailangan pa na ang iimbestigahan lang o ang sasabihin lang ng mga Diskaya ay 2022 to 2025 lang? Kasi nga po, para yung mastermind hindi maituro. Kaya po hindi na kailangang gumawa pa po ng hiwalay na investigasyon sa Senado at sa Kamara na baka po maging trial by publicity lang. Alam naman natin na kapag ikaw ay nagpahiring sa ganitong venue, meron pong mga tao, kay Ping Lacson, wala siyang masamang intensyon. Kay Tito Sen, wala siyang masamang intensyon. Paano yung mga Duterte dogs? Na walang ibang ginawa kung hindi iligaw ang investigasyon at lituhin ng taong bayan sa kung sino talaga ang mastermind. Kapag natutumbok na yung mastermind, napupunta na doon sa tunay na mastermind, ililihis nila dito. Bakit ba? Lihis kayo ng lihis, mga Duterte dogs. Bakit? Magkano ba naparte nyo? Diba? Kaya po sa atin pong pag-oobserba, parang ang dating nga po, sa Senado tumuturo ang mga datos. Bakit? Unang-una, ito pong BICAM, nung nakaraan pong 2024 national budget, wala pong Speaker Martin Romualdez dyan. Ang nandyan ay mga senador. Alam niyo po ba kung sino mga pumirma niyang na yan, yung mga BICAM na yan? Eto, pakita ko sa inyo. Mga pumirma po sa BICAM report. Ayan. Wala pong Speaker Martin Romualdez dyan. At ayon po sa budget records, 142 billion ang napunta sa mga insertions ng Senado. Samantalang 93 billion lamang ang sa Kamara. At hindi pa nga po lahat na ilalabas. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, mas malaki ang share ng Senado kaysa Kamara. Ang mga proyekto at may mga irregularidad ay konektado sa mga amendment na galing mismo sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Chis Escudero. Bakit kay Speaker Martin Romualdez tinuturo? Bakit sa kanya? Diba? Hindi naman kasama si Speaker Martin diyan. Sa mga pumirma po diyan, si Grace po. Si Villar, Cynthia Villar. Etong si Win Gatchalian. Ayan po yung mga nandiyan
bakit po parang ang ginagawa tinuturo kay Speaker Martin Romualdez. O si JB Ejercito pumirma diyan. Si Tol Tolentino, si Jinggoy. Kaya mapapaisip ka, kumbaga magtataka ka, bakit po kay Speaker Martin Romualdez ang sisi? Bakit ba? Para ba maitawid kay PBBM? Para ba madala po ang sinasabing investigasyon papunta ng Malacanang? Para hindi po mapinpoint ang tunay na mastermind dito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at ito pong taong bayan ay lituhin at palabasin na ang talaga pong may kasalanan ay si PBBM. Kahit na malayong-malayo naman na si PBBM ang may kasalanan niyan. Bakit? Kung si PBBM may kasalanan dyan sa mga pagkakamali na yan, insertion at pagnanakaw sa budget ng Pilipinas, tingin nyo ba? Magsasalita si PBBM, mahiya naman kayo sa kanyang zona. Tingin nyo ba isisiwalat ni BBM ang korupsyon sa mismong zona niya? First time po na nangyari na ang isa pong Pangulo ng bansa, siya po ang nagsiwalat na meron pong korupsyon na nagaganap dito po sa ating bansa. First time po yan. Kaya po talagang ito pong pangyayari na ito na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tatatak na po ito sa mga history books. Tatatak na po ito sa mga bawat museo para sa mga dating presidente pagkatapos ng termino ni PBBM. Siya lamang po ang presidente na nagsiwalat ng korupsyon. Kaya alam nyo, ang hirap po na pabagsakin ang isang Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga po, meron siyang kakampi, meron siyang kasama sa paglaban sa korupsyon. Sino yon? Si Speaker Martin. Kasi kung si Speaker Martin Romualdez, wala po diyan sa Kamara de Representante noong mga nakaraang panahon, sigurado ko, si Sara Duterte baka po nakakuha ng confidential at intelligence funds, hindi lang 125 million. Diyan lang naman nagsimula ang galit ng mga Duterte kay Speaker Martin. Diba? Ay nako. Kaya po itong mga ganitong alegasyon kay Speaker Martin, napakadaling soplakin. Kaya po ako, para po sa akin, mukha pong may tinatakpan o pinagtatakpan po itong mga taong ito dyan po sa Senado. Marami na po nagtatanong, ginagamit ba ang investigasyon para ilihis ang atensyon sa sariling 142 bilyong insertion ng Senado? Kasi, di ba, bago mo investigahan ang ibang bakod, ang ibang bahay, ang ibang bakuran, investigahan mo muna yung sarili mo. Ang sarili mong pamamahay. Bakit ganun? Parang wala po yata nag-iimbestiga sa 142 billion na insertion ni Chis Escudero. Sa halip na busisiin ang sarili at bakit po puro sa Kamara ang focus? Sino po ba talaga ang nagpasok ng mga questionable proyekto? Wag po natin kakalimutan, si Chis Escudero. Meron po yang natanggap na 30 million na donation para sa kanyang pangangampanya sa isa sa mga kilala, sikat, at talaga namang napakarami pong mga proyekto na natanggap diyan sa Bicol region, etong Centerways. Sino nag-author? Sino ang nagpilit sa flood control funds at sino po ang nakinabang? May balita nga tayo, di ba? Napanood nga natin yun .
Pumunta pa ng Kamara de Representante itong si Chis Escudero. Pumunta sa opisina para masiguro na meron siyang yung kanyang insertion talagang papasok. Sabado po yung ginawa. 'Di ba? Kaya dapat po ang pagbabayad at pananagutan ay nakabase po sa totoong ebidensya. Hindi dapat sa chismis o politika at nakabase po dapat ang hustisya kundi sa mga dokumentong totoo at beripikado. Hindi doon sa umamin sa mga Diskaya, pati yung abogado ni Diskaya na ang hiningi lang sa kanila ni Marcoleta ay 2022 to 2025 lamang na statement. Dagdag mo pa itong si Gutesa, napalpak din ang dalang affidavit. Diba? Kaya po mas makakabuti kung parehong Senado at Kamara po ay maglabas ng kanilang budget amendment records at BICAM minutes para makita ng taong bayan kung sino talaga ang may sala. Ngayon, sigurado na tayo na malinis po ang magiging 2026 budget. Bakit? Ilalive po yan. Ilalive po yan ng BICAM, ilalive po yan ng Kamara at ng Senado. Kaya sigurado na tayo, wala na makakanakaw. Meron man mag-insertion, alam na natin. Bakit? Mapapanood natin. At pabor dyan, si Speaker Martin Romualdez at si PBBM. So, sino kaya talaga ang nagnanakaw? Yung mga nakaraang leader na nagmamagaling ngayon na sinasabing merong korupsyon na ginawa si Speaker Martin Romualdez at si PBBM na never nating nadinig na pabor sila sa live BICAM report. Teka. Sino kaya yung may kurakot o may ginawang korupsyon? Diba? Kaya po dapat ang respeto po sa kapwa sangay ng Kongreso ay hindi po dapat optional. Ito ay nasa konstitusyon. Diba? Dapat pong tigilan ng Senado ang paghabol sa headlines at simulan na nilang buksan ang sarili nilang libro. Diba? Lahat ng palatandaan doon tumuturo at hindi sa Kamara. So tingin ko, baka po nalilin lang ng ilang mga senador ang ating magiting na dating PNP chief at ngayon ay kapita-pitagan na senador na si Ping Lacson. Di natin po alam o hindi pa natin nakikita kung ano po ang kumbaga plano o kung ano ang mga magiging mangyayari sa hearing na ito sa November 14. Pero isa lang po ang talagang nakikita natin dito na pwede po talagang mangyari. Lalabas ang katotohanan kahit po ano pa ang gawin na paglilihis ng istorya nitong mga DDS po na ito at mga Duterte dogs dyan po sa Senado. Kahit ano ang gawin ninyo, hindi mapipigilan ang paglabas ng katotohanan na noong nakarang administrasyon. Dyan po nagsimula ang pamamayagpag ng mga kurakot at ng mga contractors na talaga ng mga nakipagkaisa, nakipagmabutihan at nakisama para po makakuha ng mga proyekto sa DPWH. Sana wag pumaligaw ang investigasyon na gagawin ng Senado. Malaki tiwala natin kay Senator Ping Lacson. So, wala di ba? Talagang ano po talagang ito pong mga Duterte dogs kasi talagang ano yan, sisikapin niya na mailis po ang investigasyon. Katulad na lang nitong isang bulldog na ito na si Marcoleta. Takang-taka siya, bakit daw hindi sinama si dating Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng ICI o sa mga kinasuhan po ng ICI. Isa lang ibig sabihin nun, Marco Beta, walang ebidensya na makakapagturo kay Speaker Martin Romualdez na nakinabang ito sa kaban ng bayan at nagsukbit ng limpak-limpak na pera mula sa mga contractors. Napakahina naman na utak mo, abogado ka pa naman.
Kaya ito pong ating topic na ito, bantayan natin, tignan natin kung ano mangyayari sa November 14. Kung si House Speaker talaga ay a-attend, hahanga ako lalo kay Speaker Martin. Lalo akong bibilib sa kanya. Bakit? First time na meron pong dating House Speaker haharap sa Senado para po magsabi ng kanyang parte o ng kanyang side dito po sa nangyaring mga ibinuking na mga anomalya dito po sa flood control projects at dito po sa isiniwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So abangan po natin yan, bantayan po natin ang Senado. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po. Thank you po.